So first, what is mercy? First thing na sasabihin ko po sa inyo is that mercy is not human. Wow, alien ba yan? Humihinga pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Kasi parang biglang nawalan ng hangin dito eh. Bakit ba nga? Alam niyo po, kahit na, okay, sabihin na natin na ang tao may kapasidad na maging merciful, most people, hindi po natural na merciful. Okay? Bakit? Paano ko masabi yun? Kasi, pag tayo sinaktan, ano gusto natin mangyari? Gumante. Yun ang natural sa tao. Na pag may nakasakit sa'yo or nasaktan yung mahal mo, gusto mo balikan yung gumante, di ba? Press back, ganyan. Mercy is not human. Mercy po is yung nature of God. God is mercy itself. Ibig sabihin, hindi lang po siya mahabagin, hindi lang siya maawain. He is mercy itself. Sabi po, I want you to see this scripture. Okay? Psalm 103 verse 8. Basahin natin together. 1, 2, go. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Now, obviously po sa Bible, maraming mga words na natatranslate to mercy. One of them is hesed, and one of them is raham. Okay? Raham. Now, yung hesed po, you see that the Lord is merciful, that's raham. And yung abounding in steadfast love, that is God's hesed. Okay? Now, alam niyo po ba, napaka-importante po ng mercy ng Panginoon. God's mercy is one of the driving forces ng lahat ng ginawa niya. Kunyari, tanongin ko po sa inyo, bakit ba tayo iniligtas ng Panginoon? Bakit niya tayo iniligtas? Most people, they will say, kasi mahal tayo ng Panginoon. Niligtas tayo dahil sa grasya niya. Diba? Sino po sa inyo nakarinig ng grasya? Wala? Amen. Grace, right? Most of the time, pinag-usapan natin is grace. Pero when you look at scripture, nakapilisan ko ng ating PowerPoint. For example, pakita ko sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi po dyan, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. So ano yung reason? Ano yung reason bakit tayo na born again? Because of His great mercy. Kita niyo yan? So it's the mercy of God. Sa Ephesians chapter 2, sabi niya na we were made alive together with Christ. Bakit? Because God is rich in mercy. So anong reason na yan? Rich in mercy. Because God is rich in mercy. Titus 3:5, He saved us. Bakit? According to His own mercy. To His own mercy. So it is true po na tayo iniligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Pero it's also, kung wala ang mercy ng Panginoon, hindi siya magbibigay ng grasya sa atin. You understand? Amen. Sabi po sa akin, when I was a new Christian, ano bang pinagkaiba ng grace sa mercy? Grace is yung kabutihan na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin deserve. At yung mercy naman is yung kabutihan ng Diyos na binigay kahit na iba ang deserve sa atin. Hindi niya binigay yung deserve sa atin. Ano bang deserve natin? Wow. To die. Ano bang deserve natin? To die. Mamaya tingnan po natin yan. Now, one thing we learn sa scripture po is that true mercy starts with God. Sabihin mo natin ulit. 1, 2, go. True mercy starts with God. So, kung meron po tayo, nakaranas po tayo ng mercy from people sa mundong ito. I don't know if you've ever experienced mercy. So, for example, may nagawa ka sa, meron kang nabasag, di ba? May nasira ka sa bahay ng employer mo. Sino po nakaranas sa inyo na hindi naman pinabayad sa iyo yung nabasag mo? Amen. Di ba? Or yung nung nasa school ka, tapos may ginawa ka, pero hindi ka naman talagang totally na sinira. Kahit na may ginawa ka. Ako po naka-experience po ako ng gano'n. I know what mercy feels like from people, pero alam niyo po ba, lahat ng acts of mercy by people ay nanggaling sa Panginoon. How do I know that? Because 2 Corinthians 1:3 tells us, basahin po natin, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Sa Kanya? The Father of mercies. Kung ang Panginoon ang Father of mercies, ibig sabihin, walang mercy, walang awa na ma-receive natin dito sa mundo na hindi actually galing sa Ama. Do you understand? Amen. Okay. So, lahat po,
mercy is from the Lord. Second thing we learn po about mercy sa scripture po is that mercy is not of this world. In fact, ang mundo, di ba, hindi talaga siya merciful. Sa mundo na to, may dalawang responses kapag mayroong nakasakit sa'yo. Okay, handa na ba kayo? Sino pa sa inyo this year nasaktan? Me. Sino sa inyo may nasabi sa'yo tapos tatlong araw na masakit ka rin ang puso mo? Sino niya sa inyo yung may nangyari sa'yo to the point na talagang gusto mong maglaglag dun sa Facebook? Ala. O, di ba? Lahat naman, noong 2025, nangyari yun, di ba? Again, may dalawa pong responses na typical kapag naka-experience ng yung nasaktan ka. First, retaliation. In other words, sabi nga, don't get mad. Ano yan? Ano yan? Don't get mad. Get even. Don't get mad, get even. Yung pag sinaktan ka, gusto mo maranasan nila yung naranasan mo. Kaya sabihin mo sa kanila, sana Kunin ka na nila. mangyari sa inyo yung ginawa nyo sa akin. Di ba? Uy, mag-ingat po tayo. Now, this does not include, this includes direct and indirect retaliation po. Pero hindi po siya, hindi po included yung, for example, legal consequences. Pag may masama pong ginawa na labag sa batas, tama lang po ba na magbayad yung mga tao na yun? Yes. Yes. According to the law, right? So it's right lang. This retaliation po, I'm talking about is yung revenge. Sino po sa inyo merong na-experience na gusto mang revenge? Kayo magsinungaling ha? Yan, lahat tayo, ganyan. Even po, if for example, I was talking about yung indirect na retaliation, right? For example, yung hindi niyo naman sila inaway, pero siniraan niyo siya konti. Yung naghanap ka ng Sa akin nakatingin, te. tapos sinabi mo sa akin, oo, alam mo ginawa niya sa akin, oh, ganyan. Wait, ako, may gossip na, tapos dinagdagan mo pa. Oh my Hindi mo naman sila, again, hindi mo sila diniretso. Pero sinaktan mo rin sila from the sideways. Okay, that's retaliation. Ang closest equivalent po ng mundo sa mercy is indifference. Pakita mo nga, indifference. Indifference. Yes. Kumbaga, don't get even. Ito pa yung worse. Just Let it go. Let it go. Or yung, sino pa sa inyo nasabihan na, hayaan mo na kasi. Oh. Oh. Wag na, ate, wag ka nang magtutulong. Wag ka nang magtulong. Huwag ka nang magtulong. Hindi po tayo ganyan. Now, I understand po yun. Because even may mga times rin that we have to let things go. Pero again, this is the closest sa mundo of mercy. Ang problem po dito is, hindi naman po yan long-term na solution, di ba? Eventually, kung may galit ka sa isang tao at hinayaan mo lang ng hinayaan, eventually lalabas rin yan, di ba? Kung hindi mo na-deal yung sakit. Yes. Kunyari, kahit na sa asawa mo, di ba? Ang lakas-lakas mo forgive, pero hindi mo naman inayos yung problema. Hindi nyo naman inayos, di ba? Hindi naman siya nag-sorry, di ba? Hindi naman nangyari yun, di ba? Pag hindi nangyari yun, di ba, magkikimkim ka rin ng galit. Yes. And again, sometimes hindi siya lalabas ng diretsuhan, but it always comes out. That's why, in the Bible, we are reminded na mag-ingat sa bitterness. Ang bitterness po ay parang damo. And alam niyo po ba yung damo? Di ba yung damo, kahit na tanggalin mo na yung mga damo, tumutubo siya. Bakit tumutubo pa rin yung damo? Tinanggal mo na. Bakit? Kasi may ugat siya. And alam niyo po, yung ugat ng damo, hindi naman yan malalim eh. Pero malawak siya. Kailangan kunin pati yung ugat para matanggal. Now, alam niyo po, ang masama po is na there is no real mercy in this world. There is no real mercy in the world kasi again, you can only tell people to let it go so many times. And kung tayo po, kunyari, if you were hurt by someone, financially, emotionally, physically, if you were betrayed by somebody, kaibigan, pamilya, yung mga pinakamamahal mo sa buhay, di ba masakit yun?
And the trauma, sometimes you have to deal with it yourself. And if you don't deal with it, it just continues there. Years and years later, lalabas siya. If there is no real mercy in the world, ano po ba yung biblical mercy? So tingnan po natin ilang pictures sa Bible. First of all, biblical mercy po, hindi lang yan feeling sorry. I want you to see this word, yung word na compassion. Alam niyo ba yung sabihin ng compassion? Compassion po comes from this word, splanchnomai. I know, no, wala naman siyang NG. Pero sa Greek, meron siyang NG. Splanchnomai. Splanchnomai. Ganon. It means po, na yung compassion, sa tingin niyo saan nanggagaling yung compassion na yan? Awa. Yung naawa kayo. Saan nanggagaling ang awa? Sa heart, di ba? Yun ang isip natin. Pero yung mga Greek, hindi po nanggagaling sa heart ang compassion. Alam niyo kung saan nanggagaling? Sa bituka. Sa isip po sa